Sa isang malayong lalawigan sa Bicol, talamak ang talpakan ng mga sabongero sa sabong. Kaliwat kanan ng sigawan ng mga taong nanunood habang nagsasalpukan ang dalawang panabong na manok. At isa na nga dito ang binatang si Ismael. Ang binatang napaka-adik sa sabong na nag-iisang anak ng mag-asawang Dulfo at Esmeralda. Naninirahan ang kanilang pamilya sa pinakadulo ng kanilang baryo sa Sitio Maravilla. Simple lamang ang kanilang pamumuhay at tanging pagtatanim ng mga gulay ang pinagkukunan nila ng pangkabuhayan. May isang inahing baboy ang Tatay Dulfo na Ismael na malapit na ring manganak, na talaga namang pinaglalaanan ng panahon ng kanyang ama. Simula nang magbinata si Ismael at tumuntong sa sekundarya, ay nakahiligan na niyang sumugal sa pamamagitan ng pagtaya sa mga nagaganap na sabong sa kanilang sityo. May pagkakataon din na nagiging sakit siya sa ulo ng kanyang mga magulang dahil sa pagkahilig nito sa sugal. Likas na rin sa binata ang pagiging tamad sa mga gawaing bahay na kinaiinisan ng kanyang nanay Esmeralda. Ismael, bakit ngayon ka lang nakauwi? Saan ka na naman galing? Abay, namimihasa ka na sa pagiging lakwatsyador mo ah. Wala ka nang naitutulong dito sa bahay. Ang tatay mo, nagkanda-ugaga na sa pagtatanim at pag-aalaga ng inahing baboy. Maawa ka naman sa amin ng tatay mo, anak. Ani tanong ng ina niyang si Esmeralda at pinaliguan na naman siya ng matinding sermon. Nay, huwag na po kayong magalit sa akin. Patawad po kung masyado akong palikero dito sa bahay. Nay, para po sa inyo ni tatay, pandagdag sa mga gastusin dito sa bahay. Ani na paghingi niya ng tawad sa kanyang nanay Esmeralda, kasabay ng pagdukot ng perang papel sa bulsa at ibinigay sa naghihimutok na ina. Tila natahimik ang malaarmalit na bunganga ng kanyang ina na parang naubusan ng bala matapos matanggap ang salaping ibinigay ng anak. Ismael, nak, saan galing ang perang ito? Bakit napakarami mong pera? Usisang tanong ng ginang sa binatang anak. Nay, napanalunan ko po yan sa sabong. Ilang beses akong nanalo sa pinustahan kong manok. Magalang na tugon naman niya sa tanong ng ina. Talaga, nak? Sige na, nak. Umupo ka na sa hapag at ipaghahanda kita ng makakain. Tapos na kami ng tatay mo kumain at hindi ka na namin nagawang hintayin. Naroon ang tatay mo sa likod at abala sa paglilinis ng tangkalan. Alam mo namang malapit na ang kabuwanan ng alaga niyang inahin. Anis sa mababang tono ng ginang sa anak na tila parang isang anghel na bigla na lang bumait dahil sa natanggap nitong pera sa nag-iisang anak. Ismael, pagpasensyan mo na ang ulam. Yan lang nakayanan namin ng tatay mo. Alam mo naman na matagal pa ang anihan. At dahil binigyan mo ako ng pera, magluluto ako ng masarap na ulam mamayang hapunan. Dugtong at magiliw nitong wika sa anak matapos ilapag sa lamesa ang pagkain. Matapos siyang ipaghanda ng makakain ng kanyang nanay Esmeralda, ay iniwan siya nito mag-isa sa hapag at tumungo ito sa likod bahay kung saan naroroon ang kanyang masipag na ama. Ang ginagamit niyang pantaya sa sabong ay mga nalilikom niyang salapi sa kanyang pang-araw-araw na baon. May mga pagkakataon na natatalo siya sa mga pinupustahan niyang manok. Subalit mas madalas pa rin siyang nananalo at iniipon niya ang bawat panalo. Matagal na niyang balak bumili ng mga panabong na mga manok dahil papasukin na niya ang mundo ng sabong. Kinabukasan, araw ng Biyernes, habang marahang naglalakad si Ismael pauwi sa kanilang bahay galing sa eskwela, ay isang matandang lalaki ang kanyang nakasalubong na may hawak na pulang manok. Napatitig siya sa hawak ng matanda dahil sa labis siyang naiinganyo dito, lalo na't makikintabang mga balahibo nito. Manong,
Napakakisig naman ng alaga mong manok. Halatang naaalagaan mo ito ng maayos. Manong, pwede ko bang mahawakan saglit ang manok mo? Ani papuri ni Ismail sa hawak na manok ng matanda. Tanging matipid na ngiti lamang ang naging tugo ng matanda sa hiling ng binata. Matapos mahawakan ni Ismail ang pulang tandang, ay sumilay sa kanyang mga labi ang maaliwalas na ngiti, habang hinihimas ang makikintab na balahibo. Napatingin naman ang matanda sa muka ng binata, at bahagya na rin siyang napangiti dahil mababanaag niya sa muka ng binata ang labis na kasiyahan. Iho, parang natitipuhan mo ang manok ko. Gusto mo ba siyang bilhin? Sa totoo lang, iho, binebenta ko ang manok na yan dahil kailangan ko ng pera. May sakit ang apo ko at kailangan ko makabili ng gamot. Nagawi ako sa lugar na ito dahil napaggalaman ko na talamak ang sabong dito at nagbabaka sakali na maibenta ko dito ang manok ko. Tura ng matanda sa binata na ikinatuwa ni Ismail. Nagpakilala sa kanya ang matanda sa pangalang Manong Ingkong. Talaga po, Manong Ingkong? Magkano naman po ang benta mo dito? Napabulalas na tanong niya sa matanda. Bilhin mo na lamang yan sa halagang 300, iho. Kailangan ko lang talaga ng pera pambili ng gamot. Sagot naman ni Mang Ingkong sa nakangiting binata. Ang mura naman po ng benta niyo, Manong Ingkong. Baka malugi po kayo dito. Tugon niya sa matanda na may halong pag-aawa. Muli niyang binalik ang manok kay Manong Ingkong dahil kailangan niyang kunin ang pitaka sa loob ng kanyang bag. Nagulat naman ang matanda nang abutan siya ni Ismail ng 1,000 at nagwika. Manong Ingkong, ito po ang 1,000. Nakakahiya naman po sa inyo kung bibilin ko yan sa halagang nabanggit mo. Saka tulong ko na rin po sa apo mong may sakit. Dugtong pa niya dito matapos ibigay ang pera. Nang mabayaran niya si Manong Ingkong, ay kinuha na niya ang pulang tandang dito. Baka sa kanyang mukha ang labis na tuwa na napansin naman ang matanda. Dahil alam nitong malapit ang puso ng binata sa mga manok. Nagpaalam na rin siya sa matanda na uuwi na dahil paniguradong pagagalitan na naman siya ng kanyang nanay Esmeralda. Akmang ihahakbang na niya ang kanyang mga paa nang pinigilan siya saglit ng matanda na tila may nais itong sabihin sa kanya. Iho, napakabait mong bata. Malaking tulong sa apo ko ang binayad mong pera. Iho, bilang ganti sa kabutihang loob mo, ibibigay ko sa iyo ang isang mahalagang bagay na pinakaiingatan ko sa matagal ng panahon. Tanggapin mo ang pulang tela na to. Ingatan mo siya at alagaan. Nakapaloob sa kakarampot na telang to ang mutya ng langgam na maghahatid sa iyo sa rurok ng tagumpay. Makabuluhang litanya sa kanya ni Manong Ingkong na hindi niya lubos maunawaan. Ngunit matagal na niyang naririnig ang tungkol sa mga mutya na nagbibigay pampaswerte sa mga taong pinagkalooban ng kalikasan. Tanging pasasalamat na lamang ang naging tugon niya sa matanda dahil kailangan na niyang makauwi sa kanilang bahay. Marahan namang naglakad ang matanda matapos ibigay nito ang pulang tela. Saglit na napalingon si Ismail sa pinanggalingan nung maghiwalay ang landas nila ni Manong Ingkong. Subalit, hindi na niya ito natanaw na tila bigla na lang naglaho na parang bula. Napakamot na lamang siya sa ulo at muling ibinaling ang tingin sa harapan habang maingat na hawak ang pulang tandang. Magandang hapon po, Nay, Tay. Magalang na bati ni Ismail sa kanyang mga magulang nang makauwi siya sa kanilang bahay sabay nagmano. Nak, saan galing ang manok na yan? Tanong ni Tatay Dulfo sa binatang anak habang nakabaling ang tingin nito sa pulang tandang. Binili ko po tayo sa matanda na nakasalubong ko kanina. Naawa po ako sa kanya dahil kailangan niya ng perang pambili ng gamot para sa apo niyang may sakit.
Ani paliwanag naman ang binata sa ama na ikinangiwi naman ang labi ng kanyang nanay Esmeralda. Hindi nagawang pagalitan ni Esmeralda ang kanyang anak dahil binigyan siya nito ng pera kahapon. Imbis na magbunga nga ito ay sinabihan na lang si Ismael na magmeryenda na dahil nagsaing ito ng kamuting kahoy. Itinali ni Ismael ang tandang sa kanilang likod bahay bago kumain ng merienda na may kasamang mainit na kape. Napailing na lamang siya sa tandang dahil batid niyang nakabaling ang mga mata nito sa kanya habang nakaupo siya sa kusina dahil natatanaw niya ito sa pinagtalian. Muli siyang lumapit sa alagang manok at walang tigil na hinimas matapos kumain ng merienda. Labis ang pagkahumaling niya sa pulang tandang na parang ayaw na niyang lubayan at nais na palagi na lamang nasa kamay niya. Bago kumalat ang dilim sa paligid, ay nagmadali siyang tumungo sa poultry shop para bumili ng pagkain ng manok. Hindi naman kalayuan ang tindahan, kaya't nilakad na lamang niya ito. Habang bumibili si Ismael ng pagkain ng manok, ay nakasabayan niyang bumili ang 2 sabungero na palagi niyang pinupustahan tuwing may nagaganap na sabong. Ani umano ng 2 ay may magaganap na sabong sa kabilang baryo. Marami raw ang dadayo at malakas ang pustahan na ikinatuwa naman niya dahil araw ng Sabado kinabukasan. Mang Berting, Mang Kalo, dadayo ba kayo bukas sa kabilang baryo? Tanong niya sa 2 sabungero. Napailing naman ang 2 sa binata dahil hindi nila napansin na nasa tabi lang nila ito. Ikaw pala, Ismael? Oo, pupunta kami bukas sa kabilang baryo para magsabong. Nasa kondisyon ang mga manok ko at paniguradong mananalo ako bukas. Gusto mo bang sumama? Anang sagot ni Mang Berting sa binata at niyaya itong sumama sa kanila na labis ikinatuwa ni Ismael. Opo, sasama po ako sa inyo. Maiksing sagot niya dito at malapad na ngumiti bago tuluyang umalis. Bit-bit ang biniling pagkain ng manok. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag nang makauwi na si Ismael sa kanila. Pinakain na muna niya ang manok bago tumungo sa kulungan ng baboy upang tulungan ang ama sa paglilinis ng tangkalan. Habang tinutulungan niya ang ama sa paglilinis ng kulungan, ay naisipan niyang magpaalam dito na sasama siya kina Mang Berting at Mang Kalo sa kabilang baryo kinabukasan para sa magaganap na sabong. Tumutol naman ang kanyang tatay Dulfo dahil may kalayuan din ito at nababalita na pinamumugaran niyo ng mga aswang. Dahil desidido siyang sumama, ay nagawa niyang kulitin ang ama hanggang sa mapapayag niya ito. Mabait ang kanyang tatay Dulfo kung ihahambing sa masungit niyang ina. Takot siyang magpaalam sa kanyang nanay dahil paniguradong tatamaan na naman siya ng mala-armalite nitong bunganga na nakakarindi sa kanyang pandinig. Naudlot ang usapan ng mag-ama nang tawagin na sila ni Esmeralda para kumain ng hapunan. Hindi na rin nalaman ng kanyang ina na tutungo siya bukas sa kabilang baryo dahil nakiusap siya sa kanyang ama na wag itong ipaalam. Kinagabihan, kung saan mahimbing nang natutulog ang ama't ina ng binata, ay tumungo muna si Ismael sa kusina para tingnan ang alagang manok. Hinihimas niya ito na tila kinakausap. Pakiwari niya ay may sariling isip ang tandang dahil para itong nakikinig sa bawat katagang sinasabi niya. Inilipat niya ang pagkakatali ng manok sa loob ng kusina upang hindi ito manakaw. Talamak din kasi sa kanilang lugar ang nakawa ng mga manok. Malalim na ang gabi ng mga oras na yon, kaya't naisipan na niyang pumasok sa kanyang silid. Mariin na inilapat ang likod sa kama at saglit na nagmuni-muni. Makalipas ang ilang minuto, ay hindi na niya namalayan ang pagbigat ng talukap ng mga mata, dahilan upang makatulog siya.
Sa himbing ng kanyang pagkakatulog ay bigla na lamang siyang nalimpungatan dahil sa isang panaginip na tila parang totoo. Napanaginipan niya kasi ang kanyang pulang tandang na nakikipagsalpukan sa bilog na arena sa katunggali nitong itim na tandang. Namangha siya sa galing nito dahil walang kahirap-hirap na tinalo nito ang kalaban. Dumating sa punto na bigla na lang niya naalala ang pulang tela na ipinagkaloob sa kanya ng matanda. Mabilis niyang kinapa ang bulsa at dagling kinuha ang maliit na tela. Marahan at maingat niya itong binuklat at bumungad sa kanya ang maliit na puting bato na kawangis mismo ng langgam. Inusisa niyang maigi ang mahiwagang bato dahil wala namang kakaiba dito. Habang binubusisi niya ang mutya, ay bigla na lamang siyang nakarinig ng mahihinang kaluskos sa kusina na tila may tao sa labas ng kanilang likod bahay. Muli niyang ibinalot sa pulang tela ang mutya bago tumungo sa kusina upang tingnan ang pinagmumula ng ingay. Napanganga na lamang siya nang makarating sa kusina dahil paikot-ikot ang tandang sa kinasasadlakan nito na parang may kalaro. Bukod doon, nasipat niya rin ang tansong tari na nakalapag sa ilalim ng pintuan ng kusina na tila sinadyang inilagay roon. Nagsimula nang maging malikot ang kanyang isipan dahil batid niyang may kakaiba sa binili niyang manok. Palaisipan din kung sino ang naglagay ng tansong tari na nagpapahiwatig na kailangan niyang ilaban ang tandang sa magaganap na sabong na tumutugma sa kanyang panaginip. Bago damputin ni Ismail ang tansong tari, saglit muna siyang sumilip sa siwang ng dingding upang alamin kung may tao sa labas ng kanilang pamamahay. Inilibot niya ang kanyang paningin, ngunit wala naman siyang nakita. Nang masiguro niya na walang tao sa labas, ay nagmamadali siyang kinuha ang tansong tari. May kalumaan na ito, pero walang katumbas ang talim. Animoy para itong antigo sa labis na kalumaan. Matapos niyang usisain ang tansong tari, ay saglit niya munang hinipo ang manok at nagpaalam na babalik na sa kanyang silid. Ipinatong niya ang tansong tari sa kwadradong lamesa katabi ng mutya ng langgam. Kinaumagahan, nagtaka ang ginang kung bakit madaling araw pa lamang ay bumangon na sa higaan ng binatang anak. Naninibago siya sa ikinikilos nito dahil napakakisig nito sa mga gawaing bahay na hindi naman dati nitong ginagawa. Maagang nag-igib ng tubig, nagkusang magpakain sa inahing baboy at nilinis na rin ang kulungan. Tumungo rin ito sa taniman ng mga gulay. Bitbit ang pulang tandang para tulungan ang ama na labis ipinagtataka ng inang si Esmeralda. Ngunit walang kaalam-alamang ginang na may balak umalis ang anak patungo sa kabilang baryo. Hay nako, kaduda-duda na naman ang ikinikilos ng anak ko ah. Mukhang may balak na naman itong umalis. Pasinghal na wika ng ginang sa sarili, kasabay ng malalim na buntong hininga habang kinukusot ang damit dahil abala ito sa mga labahin. Tay, aalis na po ako. Baka maiwan ako ni Namang Birting at Mang Kalo. Paalam ni Ismail sa ama. Naihanda na niya ang mga kailangan dalhin bago siya tumungo sa kanilang taniman. Isinuksok na niya ang pera na gagamitin niyang pamusta sa maluwang na bulsa, kasama ang tansong tari na ibinalot pa niya sa panyo. Maging ang mutya na handog ng matanda ay itinago niya sa loob ng pitaka. Mabilis siyang naglakad palabas ng taniman, bitbit ang pulang tandang. Nang makarating si Ismail sa tarangkahan ng bahay ni Namang Birting, ay naroon na rin si Mang Kalo, hawak ang kani-kanilang mga manok na panabong. Napalingon ang dalawa sa binatang papalapit sa kanila. Ismail, buti naman at dumating ka na. Sakto paalis na rin kami ni Paring Kalo. Ani Mang Birting sa hingal na binata at napatitig sa hawak nitong manok. Natanong pa nga ang matanda kung ipansasabong niya ito,
dahil pwede na itong ilaban sa arena. "Oho, Mang Berting," nakangiting sagot ni Ismail. "Umalis na tayo habang maaga pa," sabat naman ni Mang Kalo sa dalawang nag-uusap. Tumango naman sina Ismail at Mang Berting sa sinabi ng kasama. Nagkataon naman na may napadaang tricycle sakay ang ilang mga sabungero na kakilala nila. Natutungo din sa kabilang baryo na kanilang pupuntahan. Kaya't nakisabay na lamang sila dahil isa lang naman ang kanilang paroroonan. Datapwat, usap-usapan sa kabilang baryo ang mga aswang. Hindi naman sila nababahala dito, sapagkat pangkaraniwan na lamang para sa kanila ang mga ganong nilalang. Bukod ron, marami naman tao sa sabungan, kaya imposible may mga aswang nagagala roon. Tahimik na nakikinig si Ismail sa usapan ng mga kasama niyang sabungero habang tumatakbo ang sinasakyan nilang tricycle. Mga veterano ang mga ito kapag ang usapan ay tungkol sa mga manok at sabong, habang siya naman ay baguhan pa lamang sa prosesyong ito. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay narating na nila ang tarangkahan ng kabilang baryo. Hindi naman sila nahirapan na matunto ng pinagdarausan ng sabong dahil marami namang tao ang naglalakad sa tabi ng kalsada at naisipan nilang magtanong. Sandamakmak na tao ang bumungad sa kanila na nakapalibot sa bilog na arena na tanging mga tandok lamang ang nagsisilbing bakod. Kaliwat kanan na sigawan habang nagsasalpukan ang dalawang mandirigmang manok. Kakaiba naman ang naramdaman ni Ismail nang makapasok sila sa baluarte ng pinagtatanghala ng sabong. Pakiwari niya ay maraming mga mata ang palihim na nakamasid sa kanila. Bigla ring uminit ang kanyang katawan na tila ba lalagnatin siya na hindi niya lubos maunawaan. Magkakasama silang lumapit sa nagaganap na sabong matapos may parada ang tricycle. Agad namang nakipagtalpakan ng kanyang mga kasama sa mga taga roon na ilaban ang kanilang mga manok. Pansamantala muna niyang pinakiramdaman ang paligid habang hinahanda ang susunod na laban. Nagkalat na rin ang dugo sa lupa bunsod ng madugong labanan ng mga panabong na manok. Sa kasamaang palad, nauwi sa pagkabigo ang mga panabong na manok ng kanyang mga kasama dahil natalo ang mga ito sa laban. Malaki rin ang naipatalo nilang pera, maliban na lang kina Mang Berting at Mang Kalo na hindi pa naikakasa ang laban dahil marami pang mga nakapilang sabungero. Buti na lamang at hindi siya pumusta sa mga manok ng ilan niyang mga kasamang sabungero. At tanging sa dalawang matanda lang siya pumupusta dahil may tiwala siya sa mga manok nito. Sa punto ngayon ay hindi nga siya nabigo sa pusta niya sa Kristo dahil panalo ang mga panabong na manok ni Mang Berting at Mang Kalo. Naging triple ang kanyang pera dahil tinodo niya ang taya. Ngunit hindi rin biro ang natamong pinsala ng kanilang mga manok. Tanging si Ismail na lamang ang may hawak na panabong na manok. Nagdadalawang isip siya kung ilalaban niya ba ito dahil hindi pa niya nagawang pakondisyonin ang pulang tandang. At isang araw pa lang sa kanya ang alagang tandang. Ngunit tila may bumubulong sa kanyang isipan na ilaban na niya ang pulang tandang na halos kagabi pa niya iyon naririnig sa kanyang isipan, maging sa panaginip. "Ismail, bakit hindi mo pa hanapan ang makakalaban ng manok mo? Tingin ko mananalo ito," ani Mang Berting sa kanya. "Oo nga Ismail, pupusta rin ako sa manok mo," saad naman ni Mang Kalo. Saglit muna siyang napaisip bago pasinghal na nagwika sa dalawa. Pati ang mga taluna na kasama niya ay inuudyukan siyang ilaban ang kanyang manok. Dahil sa mga sinabi sa kanya noon ng matandang si Manong Ingkong patungkol sa mutya na ipinagkaloob sa kanya, ay naisipan niyang ikasana ang kanyang panabong na manok.
Nagpapahiwatig na rin ang tansong tari na bigla na lamang lumitaw sa kanilang kusina kagabi. Sina Mang Berteng at Mang Kalo ang naghanap ng makakalaban ng kanyang manok. Marami pa rin ang mga sabongero na gustong ilaban ang kanilang mga panabong. Hindi rin humuhupa ang malakas na tayaan sa meron o wala sa dalawang panabong na ilalaban sa bilog na arena. Nagulantang na lamang si Ismael nang masilayan niya ang manok na makakalaban ng kanyang tandang. Kulay itim ito at tila nanlilisik ang mga mata. Batid niyang masama ang pagkakatitig sa kanya ng itim na tandang na parang gusto siya nitong sunggaban. Iba rin ang pakiramdam niya sa manok na iyon na parang may kakaiba dito. Pati ang may-ari ng panabong ay tinapunan siya ng matalim na titig na animoy may nagawa siyang malaking kasalanan. Malaki ang pusta ng kalaban at marami ding tumataya na mga manunood sa Kristo na para bang dihado ang kanyang manok. Kinasa naman nila ang pusta at halos ibinuhos na ni Mang Berteng at Mang Kalo ang kanilang mga pera at wala nang naiwan sa kanilang bulsa. Nagawa pa ngang huguti ng mga kasamahan niyang natalo ang mga nakaipit nilang pera sa kanilang mga pitaka. Nais nilang ipusta ang huli nilang salapi kahit na magalit pa ang kanilang mga asawa. Matapos ikasa ang laban at pusta, tensyon ang namumutawi sa pagitan ng bawat isa nang ipasok sa loob ng bilog na arena ang manok ni Ismael at ang makakalaban nitong itim na tandang na tila parang isang berdugo. Halos karamihan sa mga pumusta ay doon sa itim na panabong. Si Mang Berteng ang nag-asikaso ng kanyang manok. Ibinigay niya sa matanda ang tansong tari para ito ang gamitin sa magaganap na salpukan. Maingat ang pagkakahawak ni Mang Berteng sa pulang tandang habang nilalagay ng mantatari ang tansong tari. Dumating na nga sa punto ang kinahihintay ng lahat. Ang bitawan ng sentensyador ang dalawang tandang na panabong na maglalaban sa bilog na arena. Nakakabinging sigaw ang pinakawala ng mga manunood dahil sa magaganap na laban. Naikuyom na lamang ni Ismael ang kanyang mga palad sa labis na nerbiyos na gumagapang sa kanyang katawan. Halos mabaliw ang mga pumusta nang magsalpukan na ang dalawang tandang. Kakaiba ang pinamalas nilang laban kung ikukumpara sa mga naganap na laban kanina. Walang gustong magpatalo sa dalawang nagsasalpukan at mataas ang kanilang lipad habang nagbabanggaan at nagkikiskisan ang dalawang tansong tare. Napanganga na lamang ang mga kasamahan ni Ismael dahil kakaibang kumilos ang kanyang panabong na tila ba malaki ang pag-asa nitong manalo. Dahil sa tindi ng bawat atake sa kalaban sa itim na manok, para lamang silang nanonood ng derby sa malaking arena. Dahil sa tindi at init ng laban, napabulalas pa nga si Mang Kalo sa taas ng lipad ng pulang manok. Ismael, ano bang ginawa mo sa pagpapakondisyon sa manok? Kahanga-hanga ang kilos nito, grabe. Nakakapanindig balahibo ang laban. Nagtatakang tanong ni Mang Kalo sa binata sa labis na paghahanga nito sa pulang tandang. Hindi na nagawang sagutin pa ni Ismael ang tanong ng katabing matanda dahil malakas siyang napasigaw ng tumilapon sa ere ang itim na manok kasabay ng pagsirit ng sariwang dugo nang masapul ito ng matalas na tari na kanyang pulang tandang. Nangingisay sa lupa nang bumagsak ang itim na manok. Mas lalo siyang namangha pati ang mga manunood nang muling sagupain ng kanyang tandang ang naghihingalong kalaban. Halos magkabutas-butas ang katawan ng itim na manok nang bumao ng tansong tari sa katawan nito. Nang sunod-sunod itong atakihin ng pulang tandang. Nang makumpirma na patay na ito, ay mabilis na lumapit ang sentensyador at inanunsyo na panalo ang pulang tandang. Marami ang nagulat na taga roon sa naging laban
dahil alam nilang ilang beses nang nanalo ang itim na tandang at wala pa itong talo. Nadismaya ang mga pumusta doon. Napatalo naman si Ismail sa labis na tuwa dahil panalo ang kanyang manok. Pati ang mga kasama niyang sabungero ay nabuhayan dahil nakabawi sila ng mga natalo nilang pera kanina. Subalit sa kasiyahan na kanilang tinatamasa ay may mga matang matatalim na nakatitig sa kanila. Mga matang makahulugan na may ibig ipahiwatig. Sumiklab ang galit ng lalaking may-ari ng itim na manok dahil hindi nito matanggap ang pagkatalo. Hindi nito lubos maisip na isang baguhang sabungero ang makakatalo sa kanya. Marami ang nanlumo sa nangyari dahil karamihan sa kanila ay pumusta sa itim na manok. Matapos ihayag ng sentensyador ang panalo, ay ibinigay sa kanila ng Kristo ang kanilang panalo. Hindi maipinta ang kaligayahan sa puso ni Ismail dahil wala man lang kagalos-galos ang kanyang tandang. Matapos matanggal ng mantatari ang tansong tari sa kanyang manok, ay mabilis itong kinuha ng binata at ngiting tagumpay na hinimas ang alaga. Binata, magbabayad ka sa ginawa mo. Pinahiya mo ako sa maraming tao. Hindi ko matatanggap ang pagkatalo. Pagalit na wika ng matandang lalaki na may-ari ng itim na manok. Nagulat pa nga sila nang hablutin ng lalaki ang itim na tandang na nabihag nila sa kamay ng kasamahan nilang sabungero. Tila ayaw ng matandang lalaki na mapasa kamay ang kanyang itim na alaga sa binatang dayo na tumalo sa kanyang panabong. Ganon talaga ang batas ng sugal. May nananalo at may natatalo. Hindi sa lahat ng oras palagi ka nalang panalo. At tanggapin mo na lang ang iyong pagkatalo. Sa inaasta mo, parang hindi ka sabungero. Sabat na wika ni Mang Berting na pumagitna sa dalawa. Tila sinampal ng katotohanan ang matandang taluna na may-ari ng itim na panabong. Umalis naman ang nanggagalaiting lalaki matapos itong barahin ni Mang Berting. Nagawa pa nitong murahin sila bago tuluyang umalis at pumunta sa mga kapwa niyang sabungero. Ismail, libre mo naman kami ng merienda. Kahit yun na lang ang balato mo sa amin. Sa laki ba naman ang panalo mo? Ani ng kasama nilang sabungero na mismong may-ari ng sinakyan nilang tricycle. Oo ba? Walang problema. Sagot ko na ang merienda. Nakangiting tugon naman dito ng binata. Naghanap sila ng makakainan na malapit lang sa pinagsasabungan. Isang maliit na karinderya ang kanilang nasipat at doon nila naisipang kumain. May mangilan-ngilan na rin na kumakain roon na halatang masasarap ang lutong ulam. Bakit gano'n na lang ang galit sa akin ng lalaking yun, Mang Berting? Pati ang bihag ay kinuha niya. Ganun ba talaga kahalaga ang manok na yun sa kanya? Naguguluhang tanong ni Ismail sa matandang si Mang Berting habang kumakain sila. Huwag mo nang isipin ang lalaking yon, Ismail. Marahil ay hindi lang nito matanggap ang pagkatalo dahil ganador ang kanyang manok. Kumain ka na lang at magpakabusog. Tura naman ang matanda sa kanya at bahagyang napangiti dahil paldo na naman ang kanilang bulsa. Subalit habang kumakain sila, ay ilang kalalakihan ang napadaan sa tapat ng karinderya. Saglit ang mga itong huminto at matalim silang pinagmamasda na tila gusto silang balatan ng buhay. Tanda nila ang mga mukha nito at kasamahan nito ng lalaking nagmamay-ari ng itim na panabong na tinalo ng pulang tandang ni Ismail. Nagsisimula na namang uminit ang katawan ng binata matapos silang tapunan ng masamang tingin ng kalalakihan. Batid niyang may panganib na paparating sa kanila. Napansin naman ng matandang serbedora ang grupo ng kalalakihan
na mainit ang pagkakatitig sa kanyang mga customer. Mga Ginoo, mukhang nasa panganib kayo. Matapos niyong kumain ay lisanin niyo na ang baryong ito dahil hindi na kayo ligtas dito. Mga kasamahan at kaibigan nito niyong bayawak ang mga lalaking yun. Bulalas na pabulong na wika ng matandang serbidora sa kanila. Sino naman po si Tonyong bayawak? Usisang tanong ni Ismail sa matandang babae. Siya lang naman ang naghahari-harian sa baryong ito. Marami siyang pasugalan dito at kinakatakutan ng kanilang pamilya. Bali-balita sa amin na pamilya sila. Hindi na tuloy ang sasabihin ng matandang serbidora dahil bigla na lang dumating ang lalaking nakalaban ni Ismail sa sabong. Manang, masyado namang matabil ang dila mo. Kahit sa malayo naririnig ko ang binubulong mo. Sawa ka na bang mabuhay? Bungad na ani ng matandang lalaki sa serbidora na tila nagbabanta. Nanginig naman sa takot ang matandang babae at mabilis na lumayo sa kinauupuan ni na Ismail. Gusto niyo bang malaman kung sino ako? Ako lang naman ang kapatid ni Tonyong bayawak. Dugtong na pagmamayabang na wika ng lalaki sa kanila na nagpakilalang si Tado. At walang habas na itinapon sa ibabaw ng kanilang lamesa ang itim na manok na inyagaw nito kanina na nagpapahiwatig ng kamatayan. Mas lalong tumindi at sumiklab ang init sa katawan ng binatang si Ismail ng mga sandaling iyon. Dumating na rin sa punto na para siyang naghulinasyon dahil nag-iiba na ang kanyang paningin. Nababanaag niya na tila hindi tao ang kaharap kundi isang nakakatakot na halimaw dahil animoy nakikita niya ang totoong katauhan nito. Akala niya'y namamalikmata lamang siya, subalit nang kusutin niya ang kanyang mga mata ay ganun pa rin ang kanyang nasisilayan na hindi ordinaryong tao ang matandang lalaki na si Tado. Tado, umalis na tayo. Maraming tawang nakamasid. Tawag ng isang lalaking kasama nito dahil nagiging mainit na ang kaganapan. Umalis naman ang naghuhurimentadong lalaki matapos itong tawagin ang kasama. Nagawa pa nitong tapikin ang balikat ni Ismail at pabulong na nagwika na hindi na sila makakalabas pa ng buhay sa baryo. Nadinig naman ni Mang Berting at Mang Kalo ang sinabi ni Tado. Nang makaalis si Tado kasama ang mga kaibigan nito, ay nagsitayuan na rin sila at agad na binayaran ni Ismail ang kanilang mga kinain na hindi na nila magawang ubusin pa dahil nilamon na sila ng matinding hilakbot. Nagmamadali silang naglakad patungo sa pinagparadahan ng tricycle. Hapon na rin ang mga oras na yon at malayo pa ang kanilang tatahakin bago makalabas sa naturang baryo. Habang lulan sila ng tricycle ay naisipang sabihin ni Ismail sa mga kasama na hindi pangkaraniwang tao si Tado. Bagkos, isa itong aswang. Maging ang mga kasama nito. Naniwala naman sa kanya sina Mang Berting at Mang Kalo, maliban na lang sa ilang kasama niyang sabungero dahil wala naman silang nakitang kakaiba dito. Subalit tila hinaplo sila ng kamalasan ng tumirik ang tricycle sa bahaging lugar na kung saan walang kabahayan at tanging mga puno at halaman ang nakatirik roon. Ilang metro na lang sana ang kanilang tatahakin ay makakalabas na sila sa baryo. Lintik namang tricycle to. Bakit ngayon ka pa nasira? Inis na wika ng driver sa sarili at nagawa pang hampasin ang bubungan. Kampante naman ang mga kasama ni Ismail dahil wala namang katao-tao sa kinatirikan ng sasakyan at malabo rin na masundan sila ng pangkat ni Tado dahil malayo na ang kanilang narating. Samantala, hindi naman mapakali ang binata habang malikot ang mga mata sa buong paligid. Tingin niya'y maraming mata ang nakasilip sa kanila at gayon din sina Mang Berting at Mang Kalo.
Mabuti na lamang at may dalang gamit ang sabungerong driver at mabilis nitong kinumpuni ang tricycle. Ngunit kung kailan malapit ng maayos ang sasakyan, ay bigla na lang dumilim ang kalangitan. Sabayan pa ng malalakas na dagungdong ng kulog at pagguhit ng matatalas na kidlat na nagbabadya ng pagbuhos ng ulan. Isa sa kanila ang nagmamadaling maglakad patungo sa gilid ng kalsadang lupa na natataniman ng malagong mga talahib. Hindi na nito makayanan pa ang pananakit ng pantog, kaya't nagmadali itong umihi sa talahiban. Sa damuhang iyon ay may isang bulto na katawan ng tao ang nagkukubli, habang mahigpit na hawak ang matalas na sundang. Napasigaw na lamang ang umiihing lalaki nang sunggaban siya ng taong iyon at walang habas na tinabas ang kanyang ulo. Tumilapon sa lupa ang pugot na ulo habang bumubulwak sa putol na liig ang malapot na dugo. Nagulantang sila sa hindi inaasahang pangyayari dahil sa biglaang pagsulpot ng isang lalaki sa damuhang bahagi at walang awang pinaslang ang kanilang kasamahan. Namumukha nila ang lalaki at kaibigan nito ni Tado. Mas lalo silang nilamo ng matinding sindak ng ilwa sa iba't ibang bahagi ng kakahuyan ang mga kalalakihang kasama ng matandang si Tado na halos walang mga saplot pang itaas. Di ba? Sinabi ko sa inyo kanina na hindi na kayo makakalabas pa ng buhay sa baryong ito. Papatay namin kayong lahat at gagawing hapunan. Nanggagalaiti na wika ni Tado. Naalarma silang lahat sa sinabi ni Tado, lalo na tumilapo na sa lupa ang pugot na ulo ng kanilang kasama. Wala silang magawa kundi labanan ang mga ito para sa sarili nilang mga buhay. Batid nilang hindi na sila bubuhayin pa ng pangkat ni Tado. Nakapwa rin nila mga sabungero. Sinabihan naman ni Mang Berting ang driver na ipagpatuloy lang ang pagkukumpuni ng nasirang tricycle habang nakabaling ang paningin sa kalalakihan na nakapalibot sa kanila. Kalmado lang ito at hindi mababakas ang takot sa kanyang mukha. Kahit natatakot si Ismael, ay wala siyang magagawa kundi depensahan ang sarili dahil matindi ang galit sa kanya ni Mang Tado. Subalit isang kakatuwang bagay ang nangyari sa kanya dahil parang sinisilaban ang kanyang puwet sa tindi ng init at doon niya naalala na nasa loob ng kanyang pitaka ang mutya ng langgam. Pakiwari niya'y ginagabayan siya ng mutya sa peligro, sapagkat buhat ng pasukin nila ang sabungan ay nagbago ang kanyang pakiramdam na para siyang naliligo sa mainit na tubig bilang hudyat na nasa peligro ang kanyang buhay. Hindi lahat ng pangkat ni Mang Tado ay may dalang mga armas dahil ang iba sa kanila'y unti-unti nang nanlilisik ang mapupulang mata habang umuusbong ang mahahaba at matutulis na kuko at ngipin. At doon lang naniwala ang ilang kasamahan ni Ismael na totoo ang sinabi nito kanina na mga aswang ang pangkat ni Mang Tado. Mismong si Mang Tado na ang unang sumalakay para batayin si Ismael. Ngunit nagulat na lamang siya nang magpumigla sa kanyang mga kamay ang hawak niyang pulang tandang. Lumipad ito patungo sa papalapit na aswang at matamang hinaharap na parang may sariling pag-iisip na nasa panganib ang kanyang bagong amo. Sunod-sunod na pumilantik ang dalawang paa ng pulang tandang na may matatalas na saka. At walang habas iyong bumaon sa muka ni Mang Tado. Umangil ng malakas ang namumuno sa pangkat ng mga aswang dahil dama nito ang matinding sakit ng pagbaon sa mukha niya, ang matutulis na saka. Sa puntong iyon ay sumugod na rin ang mga kauri ni Mang Tado
at matapang naman silang hinarap ng mga kasamahan ni Ismail gamit ang matatalas na tari. Pati si Mang Berting at Mang Kalo ay nakipagsabayan na rin na kalabanin ang mga aswang gamit ang matatalas na tari dahil iyon lamang ang maaari nilang gamitin na sandata. Buong lakas namang hinarap ni Ismail si Mang Tado habang mahigpit niyang hawak ang dalawang tansong tari. Hindi niya alam kung saan siya humuhugot ng tapang dahil batid niyang may ibubuga siya sa laban kahit patpatin lamang ang kanyang katawan. Hindi rin niya maintindihan kung saan nanggagaling ang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa kanyang mga ugat na para bang binibigyan siya ng kakaibang lakas. Maging ang kilos niya ay bigla na lang nagbago. Naging maliksi ang bawat galaw ng kanyang mga kamay at paa. Ang mas nakakapagtaka pa roon ay hindi siya nag-iisa na labanan ang mabalasik na aswang dahil tinutulungan siya ng pulang tandang sa pakikipaglaban. Nalilito naman si Mang Tado kung sino ang susunggaban dahil patuloy siyang inaatake ng tandang, dahilan para malayang makakilos ang binatang si Ismail na atakihin siya. Maliksi siyang kumilos habang nakatuon ang atensyon ng katunggali sa pulang tandang. Malakas niya itong sinipasan para tumilapon sa malayo si Mang Tado. Hindi na niya pinalampas pa ang pagkakataong ngayon dahil muli niya itong inatake habang nakahandusay ito ng patihaya sa lupa. Pumaibabaw siya dito at walang tigil niyang itinarak ang tansong tari sa katawan nito. Dahil sa mga natamo nitong pinsala ay tuluyan na itong naghina habang umaagos ang malansang dugo sa lupa. Doon na rin tinapos ni Ismail ang buhay ni Mang Tado dahil walang alinlangan niyang nilaslas ang liig nito na halos humiwalay na ang ulo. Sa pagkamatay ni Mang Tado ay saglit na nahinto ang mainit at madugong labanan sa pagitan ng pangkat nila at pangkat ng mga sabungerong aswang dahil sa pagkamatay ng namumuno sa kanila. At sa puntong iyon ay muli silang nilamon ng sindak ng magsidatingan sa malamlam na paligid ang napakaraming aswang na mas nakakakilabot ang mga itsura. Nagulantang pa nga sila nang tawagin ng isa sa pangkat ni Mang Tado ang pangalan na Tunyong Bayawak sa mga bagong dating, ang mismong pinakapinuno ng kanilang angkan. "Pinuno, pinatay ng lalaking yan ang kapatid mo. Kailangan siyang magbayad ng malaki sa kanyang ginawa." Bulalas na sumbong ng pangkat ni Mang Tado. Matapos magsumbong ng isang aswang na bahagi ng pangkat ni Mang Tado sa pinakapinuno ng kanilang lahi, ay nagulantang na lamang sina Ismail at ang kanyang mga kasama nang dukutin na Tunyong Bayawak ang puso ng kauri na nagsumbong sa kanya. Matapos nitong dukutin ang puso ay walang habas na hiniwa ang sikmura at bumulwak ang sariwang bituka at mga lamang loob. Ang mas matindi pa doon ay nilantakan ito ng mga kasamahan ni Tunyong Bayawak na ikinatakot ng pangkat ni Mang Tado. "Napag-alaman ko ang ginawa niyong katarantaduan sa sabungan. Masyadong naging ganid ang kapatid kong si Tado at hindi niya matanggap ang pagkatalo. Hindi ko kinukonsinti ang mga kamalian niyo at kailangan kayong parusahan. Masyado na kayong mga sakim at nagpalamon sa salapi. Itinatakwil ko na kayo bilang mga kalahi ko." Galit na wika ni Tunyong Bayawak sa mga kasamahan ng kanyang kapatid. Nakakabinging sigaw ang pinakawala ng mga aswang na umatake kina Ismail dahil wala silang habas na sinunggaban ng mga kauri nilang aswang. Pinugutan sila ng mga ulo at kinain ang mga lamang loob. Kagimbal-gimbal ang sinapit nilang kamatayan sa kapwa nila mga kauri na nasa ilalim ng pamamahala ni Tunyong Bayawak.
ani pa umano sa kanila ng pinakapinuno, ay hindi siya ang tunay na salarin sa paglaganap ng lagim sa kanilang baryo, kundi ang kanyang kapatid na si Tado. Hinahayaan lamang niya ang mga ginagawa nito sapagkat alam niyang balang araw ay makakatagpo ito ng katapat, at ito nga ang araw na nakatagpo na niya ang taong kikitil sa kanyang buhay. Ang tinutukoy nitong tao ay walang iba kundi ang binatang si Ismael. Sige na, umalis na kayo, at inaasahan ko na hindi makakarating sa iba ang mga nasaksihan nyo. Malaya kayong bumalik anumang araw at walang pumipigil sa inyo. Matatahimik na ang baryong ito dahil patay na ang pangahas kong kapatid. Kung tutuusin, kaya ko naman siyang paslangin. Ayaw ko lang siyang mamatay sa sarili kong mga kamay. Giit pa ni Tonyong bayawak sa mga dayong sabungero. Malaya at ligtas silang nakabalik sa kanilang baryo. Subalit hindi nila alam kung paano ipapaliwanag sa kaanak ang pagkasawi ng isa nilang kasama, dahil hindi nila maaaring sabihin na pinamumugara ng mga aswang ang baryo na kanilang napuntahan. Kahit napaldo ang bulsa ni Ismael ay mababakas pa rin sa kanyang muka ang kalungkutan dahil sa pagkamatay ng isang kasamahan nilang sabungero. Pinilit na lamang niyang maging masaya para hindi magduda ang kanyang mga magulang. Gabi na rin nang makauwi siya sa kanilang bahay, at sarit-samong paninirmon ang sumalubong sa kanya ng ina niyang si Esmeralda. Tumahimik na lamang bigla ang bibig nito nang lukutin ni Ismael ang nakakumpol na perang tig-1,000 at tig-500 sa kanyang bulsa. Ang kunot noong muka ng kanyang ina ay napalitan ng malapad na ngiti na parang isang anghel dahil nagawa pa nitong halika ng anak sa pisngi. Ikaw talaga, Esmeralda. Nakakita ka lang ng pera, nagbago agad ang mood mo. Natatawang ani nito sa asawa. Inabutan rin ng pera ng binata ang kanyang ama dahil ito ang tumulong sa kanya na makapunta sa kabilang baryo. Kung hindi siya nakipagsabwatan sa kanyang tatay Dulfo, paniguradong hindi siya makasama kina Mang Berting at Mang Galo. Napakamot na lamang sa ulo ang binatang si Ismael dahil pati ang pera na ibinigay niya sa kanyang ama ay hindi pinaligtas ng kanyang nanay. Kinalaunan, naging tanyag si Ismael sa kanilang lugar at maging sa mga karatig baryo bilang pinakabatang sabungero. Ni minsan ay hindi pa natatalo ang kanyang pulang tandang sa laban. Inalagaan niyang mabuti ang manok at itinuring niyang kaibigan. Pati ang mutya ng langgam ay labis niyang kinaiingatan. Makalipas ang ilang buwan ay muling nagtagpo ang landas nila ni Manong Ingkong, ang matanda na binilhan niya ng pulang tandang at naghandog sa kanya ng mutya ng langgam. Sinabi sa kanya ng matanda na siya rin ang nagbigay ng tansong tari at iniwan lamang niya ito sa likod bahay ng kanilang kusina. Binanggit rin ito sa binata na hindi lang basta tari ang ibinigay niya dahil sagrado raw ito ng bertod. Doon niya napag-alaman na hindi lang basta dating sabungero ang matanda, bagos isa itong antingero sa kanilang lugar. Hindi rin totoo ang mga sinabi nito na may apo siyang may sakit. Ginawa niya lamang ang bagay na iyon para subukan ang binatang si Ismael. Kahit naging masalimuot ang naging karanasan nila sa kabilang baryo na pinamumugara ng mga aswang, ay nagawa pa rin ni Ismael na tumungo roon na nag-iisa para magsabong. Ang sabong din ang nagbigay daan para makaahon sila sa kahirapan. Nakabili ang kanyang tatay Dulfo ng malawak na lupain na kanilang pagsasakaan. At dumami na rin ang alaga nilang mga baboy. Sila rin ang pinakatanyag na supplier ng mga karne sa merkado. Nagpatayo sila ng magarang bahay
at namuhay ng marangya. Nangyari ang pagbabago ng kanilang buhay dahil sa pagiging sabongero ni Ismael. Nagkaroon naman ng sariling farm ang binata na halos puro panabong na manok lamang ang kanyang inaalagaan. Pinatayuan niya rin ang magandang kulungan ng pulang tandang sapagkat ito ang naghatid sa kanya sa rurok ng tagumpay at sa gabay na rin ang kanyang tanga na mutya ng langgam. Natutunan na rin niya itong gamitin sa tamang paraan na hindi ginagamit sa kasamaan at palagi niya itong dinadasalan bilang pasasalamat sa gabay ng mutya. Malaki din ang naitulong ng Tansong Tari na may sagradong bertod ng isang matandang antingero. Wakas.